Part 16 po ng ating Science Majorship Enrichment Questions. Start po tayo sa number 1. Which component of the cytoskeleton is most directly involved in cell movement and shape? Letter A, actin filaments. Letter B, intermediate filaments. Letter C, microtubules. And letter D, centrioles. Ang answer po natin, letter A, actin filaments. Tinatanong po sa atin, component daw ng cytoskeleton. Okay? Ang component po niya, itong actin filaments, intermediate filaments, at saka yung microtubules. Automatic letter D is not the answer kasi hindi po siya related sa cell movement and shape. Okay? Saan po siya sa organization ng mga spindle fibers? Okay? Yung actin filaments, tinatawag din nating microfilaments. Saan po siya? Ano yung function niya? Cell movement and shape. Ang intermediate filaments naman, saan siya? Sa support, mechanical strength and support. Okay? Ang microtubules, involve yan sa transport and mitosis. So, sa formation ng mga tinatawag po nating mitotic spindles. Saan to? Sa cell division. Okay? Next, number 2. Which immune cell is primarily responsible for producing antibodies? Letter A, T lymphocyte. Letter B, B lymphocyte. Letter C, macrophage. And letter D, neutrophil. Ang answer po natin, letter B, B lymphocyte. Tatandaan po natin letter B for bodies. Kasi saan po sila? Sa pag-create ng mga antibodies. Letter T, troops. Okay? Para mga sundalo. Kinakalaban po nila yung mga infected cells. Okay? They kill infected cells, yung mga T lymphocytes. Letter C, macrophage. Ang macrophage naman po, macro, big, phage, sa pagkain to, no? So, sila yung mga big eaters. Okay? Kasi in-engulf nila yung mga pathogens. And letter D, neutrophil. Ang tinatandaan ko po dito, neutro. First. Kasi sila yung first responders sa pag-neutralize ng effect ng mga invaders natin sa katawan. Okay? Next, number 3. Which geologic era is known as the Age of Reptiles? Letter A, Mesozoic. Letter B, Paleozoic. Letter C, Cenozoic. And letter D, Precambrian. Ang answer po natin, letter A, Mesozoic. So, balikan lang po natin. No, kapag geologic time scale po, pinakamalaki dyan, eon. Sunod, era. Sunod, period. And then, epoch. Okay? So, ano po yung first? Sa mga eon po tayo, Hadean. After ng Hadean, meron po tayong Archean. Hap, yung tinatandaan natin. Yung letter P is Protero. Zoic. And Phanero. Phanero. Zoic. Yung Hadean, syempre, dito po yung formation ng Earth. Mainit pa ang Earth niyan. Archean, formation ng mga ocean, no? And yung paglitaw ng mga prokaryotes. And then, Proterozoic naman po, paglitaw ng mga eukaryotes. Sa Phanerozoic po, meron po tayo ditong tatlong era. Okay? Yung Paleozoic. Next is Mesozoic. And then lastly is the Cenozoic. Now, sa Paleozoic, ang tinatandaan po natin dito is yung Cos de Carp. Okay? Cos de Carp. Letter C for Cambrian. Letter O for Ordovician. Letter S for Silurian. Letter D for Devonian. Car for Carboniferous. And letter P for Permian. Okay? Ito po yung Paleozoic. Now, ang Mesozoic naman, dito na papasok yung Triassic. Jurassic. And then yung Cretaceous. Sa Cenozoic, dito po papasok yung Paleogene, Neogene, and Quaternary. Okay? Now, kung tatanungin po tayo, no, saan yung Age of Reptiles, ang sagot po natin is ito. Kasi nandito yung Jurassic, Triassic. Okay? Mesozoic. Yung Paleozoic, dito papasok yung Permian. Ito tinatanong to usually. Ito po yung Permian, tinatawag nating Great Dying. Kasi sobrang dami pong nawala dyan ng mga species. Okay? Sa Paleozoic. Now, sa Cambrian naman po, ang tinatanong dyan is yung explosion.
explosion. Pagdami ng mga species. Na sobrang dami talaga. Okay? Kaya Cambrian explosion. And ito naman, Permian extinction. Extinction. Okay? Now, paano po pag tinanong nasan ang humans, yung early humans? Kapag tinanong po yung eon, ang sagot po natin, Phanerozoic. Pag tinanong yung era, Cenozoic. Pag tinanong yung period, Quaternary. Pag tinanong yung epoch, Pleistocene. Okay? Under ng Quaternary, meron pa tayong Pleistocene. Alright, next. Number 4, which method is used to determine the chemical composition of distant stars? Letter A, radiometric dating. Letter B is spectroscopy. Letter C, seismology. And letter D, magnetometry. Ang answer po natin, letter B, spectroscopy. So, via elimination, pwede po natin itong masagot kahit hindi po natin alam yung definition ng spectroscopy. Kasi kapag radiometric dating, saan po to? Sa dating ng mga rocks. Ang seismology, alam po natin sa earthquakes. Tapos, ito magnetometry sa magnetic field. Magnetic field. Hindi siya sa star composition. So, answer po natin is spectroscopy. Ano pong binibigay natin sa atin nito na information? Yung emission. Emission and absorption. Absorption line. Spectra. Okay, next, number 5. What term describes the large-scale circulation pattern of the atmosphere that helps define climate zones? Letter A, El Nino. Letter B, monsoon. Letter C, jet stream. Letter D, Hadley cell circulation. Ang answer po natin dito ay letter D, Hadley cell circulation. So, ito po, ang tinatanong po sa atin dito is large-scale circulation pattern. Okay? Ang jet stream po kasi, ito fast winds kasi ang jet stream eh. Fast winds, hindi siya yung full circulation cells. So, hindi po agad ito yung answer natin. Ang El Nino naman po, di ba yung Pacific Ocean, nagwa-warm siya. Hindi po ito yung answer natin. Okay? Ang monsoon naman po, regional. Regional, seasonal winds. So, hindi rin po ito yung answer natin. So, balikan po natin sa monsoon. Sa atin po, meron po tayong tinatawag na habagat tsaka amihan. Amihan. Ang habagat, ang tawag po natin dito is yung southwest monsoon. Okay? Southwest monsoon. Kapag amihan naman po, northeast monsoon. Paano po natin matatandaan? Kapag habagat, letter H, dahil pinoproduce po niya or yung effect po niya is yung heavy rain. Pwedeng hot kasi hot yung air or warm yung air dito. Kaya ang effect niya heavy rain. Okay? Kapag amihan naman po letter A, aircon. Kasi cold yung air tapos dry yung air. Okay? Next, number 6. Which layer of the sun is visible during the total solar eclipse as a white halo-like glow? Letter A, core. Letter B, corona. Letter C, photosphere. And letter D, radiative zone. Answer po natin ay letter B, corona. Okay, kapag meron pong total solar eclipse. Balikan po natin yung mga layers of the sun. No? Pinakaloob niyan, yung inner core. Inner core. Siyempre, dyan po nangyayari yung fusion of lighter elements. Okay? After ng inner core, meron po tayong radiative zone. After ng radiative zone, meron po tayong convection zone. Dito nagkakaroon ng yung mga hot plasma tumataas, cool down, nagsisink sila. Okay? After ng convection zone is the photosphere. Photosphere. After the photosphere is the chromosphere. And after the chromosphere is the corona. Okay? Itong corona, ito po yung nakikita kapag merong total solar eclipse. Pero kapag tinanong alin po yung visible surface, ang sagot po natin dapat is the photosphere. Okay? Photosphere. Next, number 7. What term describes the periodic variations in Earth's orbit and tilt that influence long-term climate patterns? Letter A, Milankovitch cycles. Letter B, solar cycles. Letter C, El Nino. Letter D, La Nina.
Ang answer po natin, letter A, Milankovitch cycles. Okay? Ang Milankovitch cycle po, may mga, syempre kapag, ang sinasabi kasi nito, kapag nagbago yung shape ng orbit, shape of orbit, tsaka yung tilt niya, magkakaroon ng long-term climate patterns. Ang El Nino, La Nina, hindi siya long-term. Okay, ang solar cycles naman, ang naapektuhan niya yung sa sun, no, sa sunspots. So, hindi po ito yung answer natin. Hindi rin siya long-term climate effect. Ang answer po natin, Milankovitch cycles. Next, number 8. Which term describes the process by which a planet loses part of its atmosphere due to solar wind interactions? Letter A, sublimation. Letter B, photodissociation. Letter C, outgassing. Letter D, atmospheric escape. Answer po natin, atmospheric escape. Ang sublimation, alam po natin, sa phase change, ito yung solid to gas. Okay? Kapag gas to solid, tawag po natin deposition. Now, ang photodissociation naman po, gumagamit tayo ng UV light to break down molecules. So, kung yung mga bond ng mga molecules, sinisira yan. Okay? Now, yung outgassing naman, ito yung naman yung release ng gas. Gas released from the interior. Okay? Ang atmospheric escape, ito na po yung may mga solar wind, no? Yung interaction ng solar wind, yung mga lighter gases, nag-escape sila sa atmosphere. Alright? Next. Which factor is most critical in stabilizing Earth's long-term climate? Letter A, solar variability. Letter B, Earth's magnetic field. Letter C, carbon cycle. And letter D, nitrogen cycle. Ang answer po natin, letter C, carbon cycle. Okay? Bakit po? Kasi ang carbon cycle, syempre, nagre-regulate siya ng CO2 level sa ating atmosphere. Which is, alam natin, ang CO2 isang GHG. No? Isang important na greenhouse gases para sa pagbalance ng temperature. So, naapektuhan po niya yung long-term climate sa ating Earth. Okay? Ang Earth's magnetic field naman kasi, nag-shield yan sa, nagpo-protect yan sa atin from radiation, hindi sa temperature talaga. Okay? Ang nitrogen cycle, important yan sa mga biological systems. And yung solar variability, no, minor changes ang effect niyan. Next, number 10. Which phenomenon provided the first conclusive evidence that light is quantized? Letter A, blackbody radiation. Letter B, photoelectric effect. Letter C, Compton scattering. And letter D, atomic spectral lines. Ang answer po natin, photoelectric effect. Actually, nauna yung blackbody radiation. Okay? Compared dito sa photoelectric effect. Pero po, ang tinatanong dito is yung conclusive evidence. Hindi lang basta yung first. Kapag conclusive evidence, ang blackbody radiation po kasi, wala siyang direct experimental proof. So, hindi ito yung answer natin. Okay? Answer po natin dapat is yung photoelectric effect. Okay? Na pinapakita na yung light, it behaves as particles. Tawag natin doon photons. No? Yung mga tiny packets of light. Photons. Yung mga electrons, no? Doon sa photoelectric effect, di ba kung meron tayong metal plate, yung mga electrons, na-eject lang sila kapag yung frequency, yung threshold ng frequency na meet ng mga incoming photons. Okay? And then, ang Compton scattering, pinapakita lang yung photon, meron siyang momentum, no? And then, letter D, atomic spectral lines. Ito na yung word, atom. Energy in atoms, na quantize daw. Hindi sa light. Kasi ang light, photons. So, automatic yung D, hindi rin yung answer. So, ang answer po natin, first conclusive evidence that light is quantized. Letter B, photoelectric effect.